What's up mga kaasang? Welcome back to my channel at for today's video, simulan natin ang araw natin sa pagpapakain ng ating mga alaga dito sa bahay. So ito yung ginagawa ko bago ko pumunta sa shop. At yan nga, pinapakain natin yung ating mga isda. Andito yung ating female na iniisip ko na i-breed ulit. At dapat na isa lang ko na yan noong nakaraan pero hindi ko nagawa dahil nag-busy tayo sa ating pagbubuo ng shop. At dadaling ko yan dyan. At ito yung ating mga goldfish, pinapakain ko ng PO2. Yan, mukhang napadami yung aking nailagay na PO2. So, sinking pellet ang gusto talaga kainin ng mga goldfish. Yan, medyo naparami lang yung nalagay ko pero okay yan. Hindi ko na lang yan pakainin mamaya. Tapos yung ating mga EBM na nilagay ko nga dito sa ating 75 gallons, pinapakain ko yan ng black brine shrimp by Wat Chupong. At yan, gustong-gusto nila yan. Dami, oh. So, tignan natin, no, pag lumaki yung mga to, kung ano itsura nila sa 75 gallons. At dito naman tayo sa likod. Check natin to. Uy, hindi ka gumagalaw, ah. Ayun, gising pa siya, tulog lang. Kala ko naman, dedo ka na. So, pakainin natin ang PO2 rin yan, yung ating crayfish at yung ating mga glow tetra. Dito sa likod. Isang beses ko lang pinapakain yan, every morning lang. Dahil mas okay ang alaga natin pag hindi masyadong pinapakain. Pansin ko lang, pero medyo mabagal nga yung paglaki nila. Pero mas ano sila, mas hindi sila prone sa sakit pag ganon. So dito naman sa mga ating guppies, pinapakain ko rin yan ng black brine shrimp by Wat Chupong. Yan yung ating HB blue. Tapos dito ko nilagay yung isang pair natin ng albino koi. Sana yun? Basta nandyan lang yun, isang pair. Tapos yung ABT natin, yan, may mga maliliit dyan. Tapos tuxedo koi. Yan, bali 4 na strain yung nandito sa likod natin. Tingnan natin kung anong mangyari dyan, kung dadami ba yan. At sana dumami, syempre. Doon naman tayo sa harap. Andito tayo sa harap at yan, medyo magulo dito sa pwesto na to talaga. Pakainin natin yung ating mga fry na AFR o albino full red. Yan, may mga kulay na iba dyan. Pero medyo maliit pa. Medyo mabagal talaga lumaki compared mo doon sa mga pinapakain ng BBS, ng mga live BBS. Ito naman yung ating ABT. Yan, medyo lumalaki na sila pero hindi pa rin sapat para ibenta natin yan. At yun, pakainin na rin natin itong ating blue panda guppies ng ating dalang BBS. Black brine shrimp. Yan, paborito nila yan. Tapos dito sa ating angelfish na nagbe-breed, na hindi natin ma-breed, ayaw dumami ng kusa. PO2 ang mga binibigay natin dyan. Pati yung ating mga ano dyan, blue polar parrot. So yan, dito yung goldfish naman, no? May mga rancho pa tayo dito. Bala ko ito ilagay doon sa ating 75 sa loob. So yan, 3 piraso na lang ang ating rancho dito. Kain na kayo. So yung mga kasang, no, punta na tayo sa ating shop. Mag-bike lang ako. At konting padjak lang naman. Nandun na rin tayo. Yan o, diba? Lapit na. Open na natin. So, yan ang ating shop na walang ilaw. Yan, buksan natin ilaw para mas makita natin. At yun, mag-check muna tayo kung ano nangyari sa kanila magdamag dito. Minsan kasi may mga namamatay. At yun, kailangan masilip muna natin yan bago tayo mag-open. Check natin itong mga guppies. At wala naman ako nakikitang lumulutang-lutang. Dito sa ating mga flowerhorn fry, okay naman sila. Buksan natin itong ilaw na to para mas makita natin yung mga nasa baba. Ay yan, oh, diba may ilaw na yan. Yun nga pala, no, nakabitan ko na rin itong kabila. Yan, isang ano lang yan, isang saksakan lang lahat yan. Yung mga LED natin. So yan yung mga flowerhorn fry natin. Metal Storm B2. Meron pa tayong 4 na piraso dito. Mabawasan din mamaya yan dahil may naka-reserve dyan. At yung mukhang okay naman tong rack na to. Dito sa ating feeders ay malalakas naman ang ating feeders. Yung flower natin malaki, goods pa dyan. Dito mga molly. Ay mukhang okay naman sila lahat. Yung crayfish nating dalawa. Yung flower, ito lang pala, itong isang flower na to, may sakit yan. Ginagamot natin yan. Tapos dito sa goldfish at mga beta natin, goods na goods pa rin sila. Yung mga paninda natin yan. Mga danos natin. Tetra natin.
At ito, kita nyo. Ganyan na itsura ng ating anemone. Pag umaga, nakasara yung anemone natin. So, yung starfish natin, okay pa dyan. Yung ating feather duster, tapos yung umang natin, yung hermit crab, yung clamp natin, electric clamp. Yan, okay pa dyan. Tapos, nasa na yung ating goby dito. Watchman goby natin, nasa na. Ayan, ganda ng electric clamp ko. Ang lino ng tubig, di ba? So, ayan. Papabukayin natin yan mamaya. Buksan muna natin to. Dahil pag kailangan din ng liwanag ng anemone talaga. Para sila ay bumuka. Parang tulog sila pag walang ilaw. So, yung pwesto muna ako dito sa aking puan. Ayan, tignan natin kung may papasok agad na bibili. At late na ako nakapag-start. 9:30 na pala ng umaga. So, yan na nga yung anemone natin. Medyo hindi pa rin siya bumubuka. So, tatapatan ko siya ng ilaw. Mga ilang minuto lang yan, bubuka na yan. So, tapatan lang natin ng konting ilaw yan. Fast forward para mabilis. Alright guys, ayan diba sabi ko sa inyo, tapatan lang natin ng ilaw yan, hindi pa yan patay. Ganyan lang talaga sila pag gabi. At sa mga nagtatanong, kailangan ba ng ilaw ng anemone? Kailangan nila ng ilaw, pero hindi naman talaga reef light. At ayun dahil okay silang lahat, pakainin muna natin silang lahat. Konti-konting kain lang. Alright, daan-daanan lang natin ng ganyang kabilis at budburan lang natin ng Magic PO1. PO1 lang pinapakain ko dyan. Okay na yan. Basta tatipids, goods na yan. So, ayun. Ito naman ating mga flower horn. Okiko flower horn. Okiko platinum ang pinapakain natin na medium size. Yan. Maliit pa yung flower horn natin pero kaya na kumain ng pellet niyan. Mas maganda talaga pag live food na kagaya ng Tubipex. Pero kung wala naman kayong choice, pwede naman Okiko. Yan, best yan na recommended talaga. Okiko Platinum, tsaka yung ating Humpy Head. Dito naman tayo sa ating breeders o breeder dahil isa lang. Subukan natin breed yan mamaya. So, ayan kita nyo. Pag mga gantong oras guys, alas 10, alas 11, wala masyadong tao. Yan, pero bukas pa rin tayo dyan. Baka may pumasok bigla. Mainit, di ba? Ang luwag. Walang katao-tao. At yun, may bumili sa atin si Sir Larry. Bumili ng ating flower horn fry na Metal Storm. Pinareserve niya talaga yan. You want to play? Let's play. So yun mga kasangan, dito na naman ako sa bahay dahil nag-lunch break ako. So dadalhin na nga natin itong ating female flower horn dito at susubukan na natin yan i-breed. Doon tayo magbe-breed sa tindahan dahil lagi ako nandun sa shop. Dadalhin ko na lang to doon. Kesa yung may lang ibalik ko dito, mas mahirap buhatin yon. So ayan, kakamain lang natin yan dahil gentle lang at wala akong fishnet dito. Huwag kang tatalon dahil nakabidyo ka. So yun, ginagawa ko naman to lagi guys. Ingat-ingat lang. Pwede naman kamayin yan. So ayan, diyan ka muna sa timba. Pagpag natin dahil basa ang kamay. So yun, nadala tayong breeding cage, yung breeding pot. Dito tayo sa Tesla namin. So yun guys, nandito na tayo sa tindahan at ito na nga yung i-breed natin. At dahil wala akong cameraman, mag-isa ko itong gagawin. So ilalagay natin yung breeding pot natin para dito mga itlog. Sana yung female para mas madali natin makontrol yung mga itlog na didikit dito. Yan natin ginagamitan yan. Tapos yung breeding cage naman natin, dahil ayokong gumamit ng divider at mahirap din, ito maganda, natutupi. So sakto yan doon sa breeding pot. Isushoot lang natin yan dyan at maglalak na yan dyan. At lalagay natin sa loob yung female. So yan, medyo mahirap lang gawin dahil isa lang ang kamay ko. At yung isang kamay ko ay camera hand. Camera hand natin yung isa at yung isa yung gumagawa. So yan, okay na rin naman yan. At lagay na natin itong ating female. At medyo malikot siya. Right. Ay. Medyo nabasa yung ating camera. Punas-punas. Right, yan. Medyo kita. Natalsikan ng tubig yung ating camera. At kailangan nating punasan ito. Ayan. Malinaw na ulit. So, ganyan na magiging setup natin. At yan. Nagagalit na agad yung ating male breeder flower horn dahil nga teritoryo niya yan. Tapos bigla tayo may pinasok na chicks dyan. Talagang magagalit yan. At yun nga, hindi talaga basta-basta pwedeng pagsamahin yan. So kaya tayo gumagamit ng breeding cage. At ito na yung female natin at mukhang nasasanay na siya sa tubig. Niikot-ikutan pa rin siya ng ating male flower horn. Siguro bukas subukan natin yung pagsamahin na yan.
At yun, hintayin muna tayo dito sa ating trono kung may papasok na bibili ulit ng isda. Yan, okay naman sa lahat na yan. At yun, dumating yung ating mga tropang bata dito dahil may dala silang pump na nabili nila ng second hand at nagpapatulong sila sa akin kung paano ko i-setup daw. So tinuruan ko sila mag-setup dyan kahit alam kong sa iba sila bumili tutulungan pa rin natin sila para matuto sila. Alright. Tapos ayun na nga, ito na yung ating binibreed at hindi ko papag-iwalayin yan. So yun, tapusin ko na ang video na to. Yung mga bumili na iba, hindi ko na na-videohan dahil lang hirap at nagmamadali ako. So hanggang bukas na lang. Maraming salamat sa mga nanonood. Peace out.